Nang gabing iyon, walang patit ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ba nanunuya ang langit sa kung gaano kawasak at kaawa-awa ang kinahinatnan ng buhay ko. Dumadagundong yang gikulog na nakakabingi, ngunit mas malakas ang gikabogi sa aking jibi-jibi. Naglakat ako ng may paghihirap sa gitna ng bagyo. Hinayaang basahin ng malamig na ulan ang aking mamahaling designer suite sa aking kanang kamay. Hatak-hatak ko ang isang maliit na maleta na naglalaman ng ilang pirasong damit. Ito na lang ang natira sa akin. Ito na lang ang pinayagan nilang ilabas ko mula sa marangyang mansyon na naging tahanan ko sa nakalipas na 5 taon and aking buhay may asawa. Umaagos ang luha sa aking mapisngi, humahalo sa malamig na ulan, at nagpapalabo sa aking walang lamang nga titik. Napakabilis ng mga pangyayari. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang bangungot na walang katapusan. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, nakaupo ako sa silya bilang Chief Executive Officer ng sarili kong kumpanya. Ako ay isang independyente at matagumpay na babae, ang ipinagmamalaki ng aking pamilya, at nang lahat sa palit. Yekono ina isang tawag mula sa bangko noong dapit hapon ang nagwasak sa realidad na pinahirapan kong buuin. Ipinagbigay alam sa akin ng bangko na ang lahat ng pondo nga investors, at ang reserbang pera ng kumpanya ay ganap na naubos. 0. Walang natirang kahit isang sentimo. Gumuho ang mundo ko nang mapagtanto kong ang pinakakatiwalaan kong business partner, isang taong tinuring kong parang tunay na kapatid at kasangga, ay nilustay ang buong yaman ng kumpanya. Peke ang nga pirma ko na ginamit niya sa mahahalagang dokumento sa pananalapi, at naglaho siya na parang bula. Nakapatay ang kanyang telepono, walang tao sa kanyang marangyang condominium sa BGC, at nag-iwan siya ng milyon-milyong utang na nakapangalan sa kumpanya ko. Ngunit ang detalyeng dumurog sa aking dibdib at halos magpatigil sa aking pahinga ay ang katotohanang ilang buwan na ang nakararaan. Ginamit ko ang lahat ng aking personal na ari-arian bilang kolateral. Isinangla ko ang aking bahay, ang aking masasakyan, at inubos ang aking ipon upang mapanatiling umaandar ang kumpanya noong dumaraan kami sa krisis. Ginawa ko ito dahil buo ang tiwala kong makakabangon kami. Ngayon, dahil sa ninakaw na pera, hahatakin ng ang bangko ang lahat. Lahat ay naglaho. Sa matinding gulat, panginginig, at pakawasak, nagmaneho ako pauwi. Sa buong biyahe, umiyak ako ng walang tigil habang nakakapit ng mahigpit sa manibela. Isang tao lang ang nasa isip ko, ang aking asawa, si Roberto. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang kanyang yakap. Kailangan ko ang kanyang masalitang magpapalakas ng loob ko. Kailangan kong marinig mula sa kanya na lalampasan namin ito ng magkasama. Hindi ba't iyon naman ang esensya ng pag-asawa, ang harapin ang hirap at ginhawa bilang isa? Pumarada ako ng padalos-dalos sa driveway ng aming bahay. Tumakbo ako sa gitna ng malamig na ulan at binuksan ang pinto habang humihingal. Nakaupo si Roberto sa sala, tahimik na humihigop ng espresso, habang may binabasa sa kanyang iPad. Nagangat siya ng tingin nang makita ang namumutla kong muka at basang-basang buhok. Tumakbo ako palapit sa kanya at napaluhod sa kanyang harapan, umiyak ng walang kontrol. Sa pagitan ng mahikbi, ikinuwento ko ang sakunang kalulutang ko lang. Sinabi ko sa kanya ang pagtataksil ng aking partner, ang milyon-milyong ninakaw, at kung paanong kukunin ng bangko ang lahat ng aming ari-arian. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay, naghahanap ng kalinga. Ngunit ang naging reaksyon niya ay isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Walang yakap, walang gulat, walang awa. Padarak niyang binawi ang kanyang kamay, tila nandidiri sa aking paghawak. Tumayo siya at tiningnan ako mula sa itaas, taglay ang isang nakapanlulumong panlalamig. Ang tinging iyon ay tumago sa aking puso, higit pa sa balita ang aking pagkabangkarote. At anong kinalaman ko diyan? Sabi niya sa isang blangkong tono na nakpatayo ang aking mga balahibo. Tiningnan ko nang hindi makapaniwala ang lalaking nakatabi ko sa pagtulok sa loob ng 5 taon. Anong ibig mong sabihing anong kinalaman mo? Mawawala ang lahat sa atin. Roberto, itong bahay, ang maaipon natin. Kukunin ng bangko ang lahat bukas ng umaga. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang suporta mo. Ngumiti si Roberto nang may halong pangungutya. Isang ngiting ngayon ko lang nakita sa kanya. Naglakad siya patungo sa kanyang desk. Nagawa sa kahoy, binuksan ang isang drawer, kumuha ang isang makapal na folder, at ibinagsak iyon sa lamesa sa harapan ko. Gumawa ito ang malakas na tunog. Buksan mo at basahin. Matigas niyang utos.
Habang nanginginig pa rin ang makamay, binuksan ko ang folder. Sa loob ay may ilang legal na dokumento. Nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ko ang mga titulo. Separation of Property Agreement at petisyon para sa annulment ng kasal. Ang petsang kasunduan ay ilang linggo na ang nakararaan. At doon ko naalala. Ilang linggo na ang nakalipas. Nang pagod na pagod ako sa tax audit at halos 3 araw nang hindi natutulog, may pinapirmahan sa akin si Roberto na mapapeles. Sinabi niya sa aking routine documentation lang iyon para sa isang bagong premium health insurance. Dahil sa sobrang pagod at buong tiwala ko sa kanya, pinirmahan ko ang maiyon nang hindi binabasa. Lumalabas na alam na niyang malapit nang bumaksak ang kumpanya ko. Sa halip na tulungan ako, gumawa siya ng plano para protektahan ang sarili niya. Sa pamamagitan ng dokumentong pinirmahan ko sa ilalim ng matinding stress, ang lahat ng mahahalagang ari-arian na hindi nakasanla sa bangko, kabilang ang malaking bahagi ng pera at mga investments, ay legal na nailipat sa pangalan niya. At ngayon, nasa ibabaw ng lamesa ang papeles ng aming paghihiwalay na nakahanda na. Talaga bang inisip mong lulubog ako kasama ng barko mo? Pangungutya ni Roberto. Pinakasalan kita dahil isa kang successful na babae na kayang tustusan ang lifestyle ko. Matalino ka, mayaman, at may magandang kinabukasan. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka kundi isang bundok ng utang. Wala akong balak gugulin ang buhay ko sa isang wasak na babaeng tulad mo. Para akong pinalongang maso sa kanyang nga salita. Nadurog ang puso ko. Ang lalaking bumubulong ng mahal kita gabi-gabi ay isa lamang palang linta na kumapit sa akin nung nasa tuktok ako ng tagumpay. Pinlano mo ang lahat na ito. Nanginginig ang boses ko. Pinipigilan ang alon ng galit at sakit. Habang lumalaban ako para isalba ang kumpanya, isinasalba mo ang sarili mo at niloloko ako. Ang tawag diyan, pagiging matalino. Sagot niya ng walang pakialam, habang nakahalukip-kip. Ngayon, kunin mo na ang magamit mo. Inutusan ko na ang kasambahay, na ilagay ang ilang damit mo sa maletang iyan sa tabingeng pinto. Iwan mo ang susingin kotse. Legal ng akin ang Mercedes. At iwan mo rin ang alahas na suot mo. Binili ang iyan gamit ang perang pag-aari ko na ngayon. Dahan-dahan akong tumayo. Umiikot ang paningin ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalmutin ang mukha niya. Pero wala na akong lakas. Kinuha ng pakabangkarote ang ari-arian ko. Pero ang pagtataksil ng asawa ko ang kumuha ng kaluluwa ko. Nang hihinang hinubat ko ang aking wedding ring. At ibinato iyon sa kanyang muha. Tumama ito sa kanyang pisngi at nahulog sa sahig. Sayo na ang lahat, bulong ko. Basak ang boses. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa isang traidor na tulad mo. Bumuntong hininga lang si Roberto. Naglakad papunta sa main door. Binuksan ito ng maluwang patungo sa mabayong gabi. At itinuro ang labas. Lumayas ka sa pamamahay ko. Nang hindi lumilingon, kinuha ko ang maleta ko at lumabas. Pagkatapak ko pa lang sa labas, bumagsak pasara ang mabigat na pinto sa likuran ko. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng bagyo. Ang tunog ng pintong iyon ang nagmarka ng katapusan ng aking perpektong buhay. Ngayon, mag-isa ako, wasak, walang pera, at walang mapupuntahan. Niyakap ko ang sarili ko, sinusubukang labanan ang lamig na tumatagos hanggang buto, habang naglalakad ng mabagal palabas ng driveway. Mabigat ang aking mga hakbang habang lumalangit-ngit ang gulong ng maleta sa basang semento. Madilim at walang tao sa mga kalsada. Nailawan lamang nga mahihinang posteng ilaw. Walang tigil ang ulan. Walang awang hinahampas ang katawan ko. Dumikit ang damit ko sa aking balat na nagpapanginig sa akin. Ngunit ang lamig sa labas ay wala kumpara sa yelo sa aking puso. Nag-isip ng mabilis ang isip ko kung saan ako pwedeng pumunta. Halos wala akong pera. Sa Times Wallet Times ko, may 1,000 piso at ilang barya. Siguradong Times Block Times na ang mga Times Credit Cards Times ko. Sa matinding desperasyon, isang lugar lang ang naisip ko, ang bahay kung saan ako lumaki. Ang bahay na iniwan ng aking ama nang siya'y pumanaw, na ngayon ay inuokupa ng aking madrasta na si Elena. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang aking ama, at simula noon, naging malamin na ang pakikitungo sa akin ni Elena. Isa siyang babaeng labis na nagpapahalaga sa imahe at Times social status asterisk. Palaging napapaligiran ng mga Times luxury brands Times at mga Times Amigas Times mula sa Times Country Club asterisk. Sa kabilang lahat, umasa akong sa ganitong matinding sitwasyon.
May matitira pa siyang konting awa, at papayagan akong makituloy ng 1 o 2 gabi hanggang sa makapag-isip ako ng mayos. Ginamit ko ang natitirang pera para magtaksi. Ibinaba ako nito sa eksklusibong subdivision, tulad ng Dasmariñas Villa, kung saan naroon ang bahay ko noong bata pa ako. Pagbaba ko, medyo humina na ang ulan, pero patuloy pa rin. Maliwanag ang buong bahay. Mula sa gate, dinig na dinig ang musika at ang matining na tawanan ng nga babay. Tila may wine tasting o salu-salo si Elena kasama ang nga amigas niya. Napalunok ako. Mukha akong basang sisiw. Ang buhok ko ay nakadikit sa mukha ko. Kalat ang makeup. Basang-basa ang damit at punong ang putik. Pero wala akong ibang pagpipilian. Nagipon ako enehelaka senehelub. Naglakad papunta sa pinto. At pinindot ang por doorbell por gamitang ng jinjinig na daliri. Agad na tumigil ang tawanan sa loob. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto. Nakatayo roon si Elena. Suot ang isang eleganteng evening gown, may kumikinang na kwintas na diamante sa lig. Ang mainit na ngiti sa kanyang mukha ay agad naglaho. Napalitan ng gulat at matinding pandidiri habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Diyos ko po, ano ba yan? Malakas niyang bulalas. Siniguradong maririning ng kakaibigan niya sa loob. Ilang nga babaeng makakapal ang makeup, ang nagsimulang sumilip mula sa kanyang likuran. Tita Elena, nanginginig ang boses ko dahil sa lamig at pagiya. Parang awa niyo na, tulungan niyo po ako. Nalugi ang kumpanya ko. Hiniwalayan ako ni Roberto at pinalayas ngayong gabi. Wala akong pera at walang mapupuntahan. Pwede po ba akong makituloy rito kahit saglit? Ilang araw lang, hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Nanlaki ang mamata ni Elena, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit at matinding hiya. Namula ang mukha niya. Lumabas siya ng kaunti at bahagyang isinara ang pinto para hindi masyadong marinig ng amigas niya. Kahit alam kong nakikichismis ang ito. Bankrupt, hiwalay sa asawa, matigas niyang bulong. At lilitaw ka rito na mukhang pulubi para ipahiya ako sa harap ng mga amigas ko. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nakita nilang naging taong grasa ang stepdaughter ko? Tita Elena, parang awa niyo na po. Bahay to ni Papa. Kahit doon lang sa maliit na guest room, sa likod. Pangako, hindi ako magiging pabigat. Pagmamakawa ko, halos mapaluhot na. Pabuyang tumawa ng nakakainsulto si Elena. Ah, kaya nandito ka para angkinin ang bahay na to. Akala mo ba dahil nasa ibaba ka na, pwede mo nang kunin ang ari-arian ng yumaong asawa ko? Makinig kang mabuti. Pasanin sa buhay. Patay na ang tatay mo at ang bahay na ito ay buong-buong pakmamay-ari ko na. Namuhay kang parang reyna. Napaka-arogante. Ni hindi mo ako dinadalaw nung mayaman ka pa, at ngayong pulubi ka na. Bigla mong naalala. Ang madrasta mo, hindi ko po kailangan ng bahay, Elena. Kailangan ko lang ng masisilungan. Umiyak kong sabi. Walang masisilungan rito para sa isang linta na tulad mo. Malamig niyang sagot. Lumayas ka na ngayon din bago ko tawagin ang security ng subdivision para ipakalatkat ka palabas. Magdadala ka lang malas at kahihiyan sa pamilyang ito. Nang hindi hinihintay ang sagot ko. Pumasok si Elena at padabog na isinara ang pinto. Umalog-alok sa tenga ko ang tunok na iyon, isinasara ang anumang pakasa. Nanigas ako sa porch ng bahay kung saan ako lumaki, tuluyang itinakwil ng babaeng pinakasalan ng aking ama. Sa kaunting lakas na natitira, kinalatkad ko ang maleta ko. Namamanhit na ang magabinti ko. Kumakalam ang sikmura ko sa gutom. Hindi pa ako kumakain simula tanghali. Dagdag pa ang matinding stress. Pakiramdam ko ay hihimatay na ako. Habang naglalakad sa bangketa, hindi ko na alam kung saan pupunta. Biglang pumasok sa isip ko ang biyenan kong si Margarita. Kahit na halimaw si Roberto, marahil ang ina niya isang babaeng laging nagmamalaki sa pagiging relihiyosa niya sa simbahan at sa kanyang charity works, ay may sapat na konsensya para hindi pabayaan ang manugang niya sa kalsada. Alam kong masamang ideya ito dahil hindi naman talaga ako gusto ni Margarita, pero binura na ang desperasyon ang lohika ko. Hindi kalayuan ang village nila sa lugar na iyon. Pinilit kong ihabang ang nga sumasakit kong binti. Matapos ang halos 1 oras na paikaikang paglalakad, nakarating ako sa matataas na bakal na gate ng mansyon ng biyenan ko sa Ayala Alabang. Pinindot ko ang intercom.
Nang ilang beses hanggang sa lumabas ang kasambahay na may payong at binuksan ang maliit na pinto sa gilid, naglakad ako papunta sa covered patio, kung saan nakaupo si Margarita sa isang upuang yantok, nag-enjoy sa sariwang hangin ng gabi habang uminom ng mainit na tsa. Nang makita akong basang-basa at marumi, padabok na ibinaba ni Margarita ang tasa sa platito, ang muha ay nakangiwi sa pandidiri. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras na muha kang basang daga sa estero? Malamig niyang tanong, bago pa man ako makabati. Mama Margarita, bulong ko, sinusubukang abutin ang kamay niya. Agad niya itong iniwas. Pinalayas po ako ni Roberto. Nawala ang kumpanya ko at humingi siya ng annulment. Ngayong gabi. Parang awa niyo na. Makikituloy lang po sana ako kahit ngayong gabi lang. Masakit na po ang katawan ko at mamatay-matay na ako sa lamig. Tumawa ng mapakla si Margarita. Tumayo siya at tiningnan ako ng may matinding pandidiri. Tumawag na ang anak ko. Kinwento niya sa akin ang lahat. Ngayon, isa ka na lang pulubing baon sa utang. Ang hiwalayan ka ang pinakamatalinong ginawa niya sa buong buhay niya. Alam ko na nun pa man na hindi ka magandang impluensya sa pagmamalaki mong CEO ka. At sa huli, hinila mo lang pababa ang anak ko. Pero Mama Margarita, asawa niya po ako. 5 taon kaming nagsama. Paano niya ako magagawang iwan sa pinakamasamang yuktongeng buhay ko? Umiyak kong pagmamakaawa. Umaasang makakahanap ng simpatiya sa kapwa babay. Ang mabuting asawa ay pinoprotektahan ang yaman ng kanyang asawa. Hindi sinisira. Sigaw niya. Wala ka ng kwenta sa pamilyang ito. Huwag na huwag mong susubukang tumapak sa loop ng bahay ko at dumihan ng putik ang mga sahig ko. Mula sa sandaling ito, hindi na kita manugang. Yumuko ako at tahimik na umiyak. Masyadong wasak ang puso ko para ipagtanggol ang sarili ko. Tila ang mundo ay napuno na langga taong sumasamba sa pera at katayuan sa lipunan. Biglang binuksan ni Margarita ang kanyang designer bag, kumuha ang 1,000 pisong buo, bahagyang nilukot ito, at inihagis sa sahig ng patio. Saktong sa tabi ang basang sapatos ko. Kunin mo yan. Pangungutya niya. Gamitin mo yan pang bus papuntang Cubao o LRT at humanap kang matutulugan ngayong gabi. At huwag mo nang ipapakita ang pagmumuha mo rito. Isinarang ang kasambahay ang gate sa likuran ko. Tinalikuran ako ni Margarita. Pumasok sa bahay. At padabo na isinara ang pinto. Minsan pa, naiwan ako sa harap ng nakasarang pinto. Tiningnan ko ang 1,000 piso sa basang sahig. Niyapakan na ng tuluyan ang dignidad ko. Gamit ang nanginginig na kamay, pinulot ko ito. Hindi dahil wala na akong hiya, kundi dahil naintindihan kong ang perang ito ang tanging magpapanatili sa akin na buhay ngayong gabi. Tumalikot ako at umalis sa property. Naglakad ako ng walang direksyon sa gitna ng ambon na nagsisimula ng tumila. Pakiramdam ko ay malupit ang mga kalsada ng Maynila. Niyakap ko ng mahigpit ang pera sa dibdib ko. Sino pa ba ang natitira sa akin sa mundong ito? Sino ang tatanggap sa isang babaeng bangkarote? Itinakwil ngang asawa at ng pamilya niya. Sa dilim ng gabi, isang alaala ang lumitaw. Ang kaysa isang kadugo na natitira sa akin. Isang taong binalewala ko. Nang maraming taon dahil masyado akong naging abala sa paghahabol ngang walang kwentang yaman at tagumpay. Ang lolo Arturo ko, ang ama ng yumaong nanay ko. Isang matandang karpintero at peon na nakatira sa isang luma at pinagtagpi-tagping apartment sa isang Times Squatters area Times sa Caloocan. Tatanggapin kaya niya ang isang apong naalala lang siya kapag wasak na. Naglakad ako papunta sa pinakamalapit na sakayan, kumakapit sakay sa isang ningas ng pag-asa. Tila walang katapusan ang gabi. Tumagos ang malamig na hangin sa suit ko, na ngayon ay matigas at nakadikit na sa aking balat. Matapos maglakad ng malayo mula sa Marangyang Village ni Margarita, nakahanap ako ng pangunahing kalsada kung saan may dumadaan pang jeepney. Nanginginig na walang kontrol, pinarako ang isang halos walang lamang jeep. Tiningnan ako ng Times driver times nang may pagdududa sa Times rearview mirror asterisk, malamang dahil sa itsura kong gusgusin. Maga ang mata, at yakap-yakap ang maliit na maleta na parang iyon ang buhay ko. Inabot ko ang 1,000 piso at nagbayad. Kinuha ko ang sukli at umarangkada ang jeep sa tahimik na kalsada. Naupo ako sa isang sulok na amoy lumang usok at basang damit. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana at pinakmasdan ang ngailong siyudad habang naglalakbay ang isip ko patungo sa taong nasa dulong mang biyaheng ito. Lolo, simula nang itayo ko ang kumpanya ko at magpakasal sa asawa kong mukhang pera.
halos hindi na kita nabisita. Asterisk. Laging dahilan ko ay masyado akong times busy times, mga times meetings. Asterisk. Asterisk dinners times kasama ang mga kliyente. Asterisk trips times sa Europe kasama si Roberto. Kung magpapakatoto ako sa sarili ko, siguro ay medyo nahihiya ako sa pagiging mahirap niya. Isa siyang manual laborer, nagpapatong ng hollow blocks at naghahalong ng semento, nakatira sa isang barong-barong na amoy estero. Paano bibisita ang isang CEO na ang mukha ay nasa mga business magazines sa isang lugar kung saan pwedeng manakaw ang aking Mercedes? Napakayabang at napakatanga ko. Ang kawalan ng utang na loob at konsensya ay mas mabigat sa dibdib ko kaysa sa lamig na nanunuot sa buto ko. Huminto ang jeep sa gilid ng isang madilim at lubak-lubak na kalsada. Bumaba ako at sinimulang kalatkarin ang maleta ko. Lumangit-ngit ang magulong sa basak na semento. Masikip ang eskinita. Nailawan lang ni ilang kumukurap na ilaw. Amoy basang aspalto, baradong kanal, at usok ang hangin. Kailangan kong maglakat ng maingat para iwasan ang mga malalalim na baha. Bawat hakbang ay parang bumuhat ng tingga. Dito pa kaya siya nakatira? Bubuksan kaya niya ang pinto sa isang apong nagdadala langeng problema at utang? Sa dulong eskinita, may isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Nakalaylay ang bubong katuklap na ang pintura. Sa maliit na sementong hakbang, may isang lumang silang kahoy at isang pares ng safety boots na nabalutan na ang tuyong semento. Isang dilaw na bumbilya ang nagbibigay liwanag sa pasukan. Dito ang bahay ng lolo ko. Tumayo ako sa harap ng manipis na pintong kahoy ng mahabang panahon. Itinaas ko ang kamay ko para kumatok, pero nag-alangan ako. Mabilis ang kabog ng puso ko. Natatakot ako na baka palayasin din niya ako. Tulad ng ginawa nina Elena at Margarita. Kung itatakwil niya ako, wala na talaga akong pupuntahan. Baka sa ilalim na talaga ang tulay ang baksak ko. Biglang may narinig akong mga kalatkat ngang paa sa likuran ko. Lumingon ako sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada. Naglalakat ng may paghihirap. May isang matandang lalaking hukot ang likod. Suot niya ang isang kupas na flannel shirt, maong na pantalon na punong mansa, at isang lumang sombrero. Pasan-pasan niya ang isang mabigat na toolbag na canvas sa balikat niya. Ang mukha niya ay puno ng malalalim na kulubot na nakukuwento ng isang buhay ng matinding pagbabanat ng buto, at puting-puti na ang buho niya. Balot ng alikabo ng semento ang mga braso niyang initim ng araw, si Lolo. Kagagaling lang niya sa night shift na pakyawan. Huminto siya nang makita ako sa harap ng pinto niya. Nanliit ang mga mata niya. Sinusubukang aninagin kung sino ang nasa labas sa ganitong kalamigan. Nang tuluyan niyang mamuhaan ako, nanigas siya. Dumulas ang mabigat na tool bag mula sa kanyang balikat at bumaksak sa sahig. Gumawa ng malakas na kalansing. Apo! Nanginginig ang boses niya na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Nang marinig ko ang mainit at punong pagmamahal na boses na iyon, gumuho ang lahat sa akin. Ang lahat ng sakit, pagtatakwil, at pagtataksil na inipon ko sa araw na iyon ay sumabog. Tumakbo ako palapit sa kanya at yumakap sa kanyang mahihinang braso. Niyakap siya ng buong lakas. Umiyak ako ng walang kontrol. Ibinaon ang mukha ko sa dibdib niya na amoy pawis, kahoy, at semento. Hindi ito masamang amoy. Ito ay amoy ng kaligtasan. Isang pakiramdam na 5 taon ko nang hindi naranasan. Lolo, patawad po. Patawad po. Hikbi ko. Bankrupt na po ako. Hiniwalayan ako ni Roberto at pinalayas. Pinagsarhan ako ng pinto ni Tita Elena. Itinakwil ako ni Margarita. Wala po akong pera. Wala akong bahay. Wala nang natira sa akin. Lolo, tulungan niyo po ako. Hindi siya nagtanong ng maraming bagay. Hindi niya tinanong ang tungkol sa marangya kong sasakyan. Hindi niya tinanong kung bakit naging napakalupit ng asawa ko. At higit sa lahat, hindi niya tinanong kung bakit ko lang siya hinanap ngayong nawala na ang lahat sa akin. Ang kanyang magagaspang na kamay, na tumigas dahil sa dekada ng paghahalong semento, ay marahang hinagot ang nanginginig kong likod. Napakainit ng yakap niya, parang yakap sa isang batang nadapa sa bisikleta, hindi sa isang matandang babaeng nawasak ang buhay. Tahan na, apo, hindi mo na kailangang umiyak, nandito ka na sa bahay. Malambing niyang bulong. Pumasok na tayo. Napakalamig. Baka makasakit ka. Binuhat niya ang kanyang
Tulbek. Gamit ang isang kamay at inakbayan ako ang isa. Binuksan niya ang lumang pinto at pumasok kami. Napakaliin kwarto. Malamang kasing laki lang ang banyo sa dati kong mansyon. Isa itong times studio type times na pinahiwalay lang ng manipis na times plastic times divider ang sala at ang maliit na kama. Basa ang madingding. At sa isang sulok ay may matimba na sumasalo sa tulo mula sa butas na bubong. Walang times flat screen TV asterisk. Walang malambot na times sofa asterisk. At lalong walang times aircon asterisk. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang maliit at lumang lugar na ito ay mas mainit at mas komportable kaysa sa mansyong tinirhan ko. Pinaupo ako ng lolo ko sa isang manipis na kutson sa ibabaw ng murang banig. Nagmamadali siyang pumunta sa aparador, kumuha ng isang kupas na kumot, at ibinalot ito sa mga nanginginig kong balikat. Teka lang, basang-basa ka. Ipagahanda ka ni lolong mainit para sa sikmura mo. Nakangiti niyang sabi, na parang ang pagdating ko ay isang biyaya at hindi isang pabigat. Tumango na lang ako ng mahina, mahigpit na nakakapit sa kumot. Pinanood ko siyang pumunta sa maliit na kusina. Binuksan niya ang isang lumang electric stove. Mula sa kinaupuan ko, nakita kong pinuno niya ang tubig ang isang yuping kaldero. Kumuha siya ng matigas na pandesal at binuksan ang isang latangang arroz caldo. Ininit niya ang lugaw, isinalin sa dalawang may basak na mangkok, at nilagay ang pandesal sa isang maliit na plato. Walang mamahaling steak o seafood, latang lugaw lang at bahaw na tinapay. Dinala niya ang mamangkok, ipinatong sa sahig, at naupo ng D4 sa harap ko. Itinulak niya palapit sa akin ang mangkok na may mas maraming laman. Dahan-dahang umaangat ang usok. Nagdadala ang simpleng amoy na ng gabing iyon ay parang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Kainin mo habang mainit pa, apo. Mas mabigat dalhin ang lungkot kapag walang laman ang tiyan. Malumanay niyang sabi. Kinuha ko ang kutsara, at tinikman ang arroz caldo. Dumaloy ang mainit na sabaw sa lalamunan ko at pinainit ang katawan ko. Muling tumulo ang ngaluha ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na emosyon. Ang taong ito ay nabubuhay sa kahirapan, binabali ang likot niya sa kanyang katandaan para lang mabili ang nga pangunahing pangangailangan. At gayon pa man, nang dumating akong walang-wala, nagdadala lang ng problema, ibinigay niya ang lahat ngang, meron siya nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Lolo, hindi po ba kayo galit sa akin? Tanong ko habang humihikbi, hindi makuhang salubungin ang tingin niya. Kinalimutan ko po kayo ng maraming taon. Nabulag ako sa pera. At ngayon na nawala ang lahat. Nandito ako para perwisyuhin kayo. Tumigil siya sa pagkain, ibinaba ang kutsara, at tiningnan ako gamit ang kalmadong mata. Walang galit, walang pakadismaya. Ngumiti siya at nakita ko ang ngaputpot niyang ngipin. Inabot ning magaspang niyang kamay ang ulo ko at hinaplos ito ng may pagmamahal. Bakit naman ako magagalit? Ang pera at yaman, hinihiram lang yan. Dumating at umaalis na parang hangin. Minsan, kapag nasa itaas ang isang tao, naliligaw siya. Nangyayari yan kahit kanino, mahinahon niyang sabi. Ang mahalaga, nahanap mo ang daan pabalik sa bahay. Maliit man ang lugar na to, tumutulo man kapag umulan at wala akong may bibigay na luho sa iyo. Pero makinig ka ng mabuti. Habang kaya pang magbuhat ng hollow blocks at maghalo ng semento ng kamay na ito, hindi ka magugutom. Apo, laging alagaan ni lolo ang apo niya. Nang marinig ang masalitang iyon, muli akong bumigay. Umiyak ako ng malakas, inilabas ang lahat ng bigat na dala-dala ko sa dibdib simula pa kaninang hapon. Iniwan ako ni Roberto dahil sa pera. Itinakwil ako ni Elena dahil sa imahe niya sa lipunan. Pinalayas ako ni Margarita dahil hindi na ako nababagay sa status nila. Ang nga taong may mansyon at milyon-milyon sa bangko ay isinara ang kanilang nga puso, ngunit ang matandang mahirap na ito ay nagbukas ang pinto niya at ibinahagi ang kakarampot na meron siya. Nang gabing iyon, sa ibabaw ng manipis na kutson, habang pinapakinggan ang ulan na humahampas sa bintana, nakatulog ako sa labis na pagod. Sa isip ko, nangako ako, kung makakaligtas ako sa madilim na kabanatang ito, ibabalik ko sa lolo ko ang lahat ng ginawa niya para sa akin, at papatunayan ko sa lahat ng nagiwan sa akin na hindi pa ako tapos. Kinabukasan, hindi sikat neng araw ang gumising sa akin. Isang matinding sakit sa buong katawan ang nakpagising sa akin. Pakiramdam ko ay may nakadagan na bato sa ulo ko. Kumikirot ang mga kasukasuan ko sa kaunting galaw lang. Parang sinusunok ang lalamunan ko. Sinubukan kong imulat ang mga mata ko,
pero mabigat at mainit ang mga talukap nito. Ang pagkakababad sa malamig na ulan. Dagdag pa ang times emotional trauma times dahil sa pagtataksil ni Roberto, ay nagpabagsak sa aking times immune system asterisk. Ang katawan kong sanay sa ginhawa ay hindi kinaya ang lamig at basa ang eskinita. Mataas na mataas ang laknat ko. Sa di kalayuan, naririnig ko pa rin ang walang tigil na buhos nga ulan. Hindi gumanda ang panahon. Sa tabi ko, nakaluhot ang lolo ko, mukha siyang desperado. Gamit ang basang-basahan, paulit-ulit niya itong inilalagay sa nag-init kong nu. Nanginginig ang mga kamay niya. Laban lang, apo, ang taas ng laknat mo, bulong niya na puno ngang pag-aalala ang boses. Gusto ko siyang sagutin. Sabihing ayos lang ako, pero hindi ko kaya. Mahinang ungol lang ang nagawa ko. Nakakulong sa pagitan ng pagiging gising at matinding sakit. Sa gitna na aking pagdedeliryo, nakarinig ako na ugong. Walang kuryente, namatay ang electric fan, at nagdilim ang paligid. Isa itong malupit na paalala na ibig sabihin na kahirapan. Hindi lang gutom ang dinaranas mo. Nawawalan ka rin nga pangunahing pangangailangan tulad ng kuryente na pwedeng maputol anumang oras. Narinig ko rin ang paglakat-lakat ng lolo ko. Binuksan niya ang paminggalan at sa tuno nito. Alam kong halos wala ng pakain. Dahil sa bagyo, natigil ang Times Construction asterisk. Walang trabaho. Kung walang trabaho, walang pera. Kung walang pera, walang pakain. At ang pinakamalala, malubha ang sakit ko at kailangan kong gamot na hindi namin kayang bilhin. Muling dumagan sa dibdib ko ang matinding times guilt asterisk. Pumunta lang ako rito para lalong pabigatin ang buhay niya. Panjinun, parang awa mo na. Huwag mong kunin ang apo ko. Wala na po akong ibang natitira sa mundong ito kundi siya. Narinig ko siyang nagdarasal ng may paus at nakakadurok na boses mula sa sulok ng kwarto. Pinilit kong idilat ang mga mata ko. Kahit malabo ang paningin ko, naaninak ko siyang nakaupo sa dulong ng kama. Kumuha siyang isang maliit at kupas na velvet, na supot na palagi niyang dala sa bulsang ng polo niya. Mula sa loop nito, may kinuha siyang isang bagay na kumislap sa ilalim ng kaunting liwana. Isang lumang singsing na pilak. Namukhaan ko ito agad. Ito ang wedding ring ng lola ko. Ang kaisa-isang mahalagang bagay at huling alaala ng pag-ibig ng buhay niya. Tinago niya ito ng ilang dekada at hindi kailanman inalis sa tabi niya. Hinawakan niya ito ng matagal. Hinaplos ng makulubot niyang daliri ang singsing ng may labis na pag-iingat, na parang hinahaplos niya ang muhang ng kanyang asawa. Nakita ko ang pagtulong ng luha sa metal. Inilapit niya ito sa kanyang ngalabi at hinalikan ng may malalim na pagmamahal at kalungkutan. Patawad, mahal ko, bulong niyang halos hindi ko marinig. Malubha ang sakit ng apo natin. Kailangan ko siyang iligtas. Alam kong maintindihan mo. Ang singsing na ito ay gamit lang. Pero ang buhay niya ay mas mahalaga kaysa anumang bagay sa mundo. Pagkatapos ng pamamaalam na iyon, ibinulsa niya ang singsing, kumuhang lumang payong, naksuot ng manipis na jacket at lumabas sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang sumara ang pinto, iniwan akong makisa sa isang kwartong lalong lumalamig at tumatahimik. Sinubukan ko siyang tawagin, pigilan. Para hindi niya isanla sa ahensya ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya para sa isang apong binalewala siya ng maraming taon. Pero hindi sumunod ang katawan ko. Nawalan na naman ako ng malay dahil sa laknat. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nagising ako nang maramdaman kong may malamig na kamay na humahaplos sa pisngi ko. Puno ang hangin ng amoy ng fix at mainit na sabaw ng mami. Pinilit kong idilat ang mga mata ko. May kuryente na. Sa tabi ko, basang-basang ngulan ang lolo ko. Nanginginis siya, pero wala siyang pakialam. Sa kamay niya, may hawak siyang ngagamot, antibiotics, at isang umuusok na mangkok ng mami. Salamat sa Diyos at nagising ka na, apo. Umaliwalas ang namumutla niyang mukha dahil sa ginhawa. Nakabili si lolong gamot sa botika sa kanto. Sabi ng parmasyutiko, ito raw ang pinakamabisa para sa laknat at impeksyon. Binili rin kita nga paborito mong mami sa karinderya. Kailangan mong kumain bago uminom gamot. Tiningnan ko ang ngagamot, ang mami. Tapos tiningnan ko ang ngakamay at bulsa niya. Wala na ang malit na velvet pouch. Tumaop ang mundo ko. Ang matandang ito, basang-basa, nangingini, ay lumabas sa bagyo at isinangla ang huling alaala ng bumangon ako at niyakap siya ng mahigpit, umiyak ng buong desperasyon.
Ang sakit na naramdaman ko nang iwan ako ni Roberto ay walang-wala kumpara rito. Bakit niyo po ginawa yon, Lolo? Sigaw ko sa gitna ng hekbi. Bakit niyo isinangla ang singsing ni Lola? Yun na lang ang natitira sa inyo. Pabigat lang ako. Hindi ko 2 times deserve asterisk. Sana hinayaan niyo na lang akong makasakit. Nanahimik siya sandali. Isinantabi ang mangkok. At niyakap ako ng mahigpit. Marahan niyang hinagot ang likod ko. Huwag na huwag mong sasabihin yan ulit. Matatak ngunit puno ng pagmamahal niyang sabi. Hindi ka pabigat. Kadugo kita. Ikaw ang buhay ko. Huminto siya at nagpatuloy. Ang magamit. Nabibilian. Ang singsing. Napapalitan. Pero kung mawawala ka sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tapos na ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ka. Pangako ko sayo. Habang humihinga ako. Wala nang mananakit sayo. Tumaos hanggang kaluluwa ang ngasalita niya. Sa sira-sirang apartment na iyon, napaligiran ng kahirapan, natakpuan ko ang pinakadalisay na yaman. Ang tunay na pagmamahal, isang bagay na hindi ko kailanman nabili noong CEO, pa ako, isang bagay na hindi ibinigay sa akin ng asawa ko. Isang bagay na kailanman ay hindi maintindihan nina Elena at Margarita. Habang humihigop ng mami at umiinom ng gamot na binili gamit ang sakripisyong iyon, gumawa ako ng pangako. Isang pangakong tutuparin ko habang buhay. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang sakripisyo ang lolo ko. Hindi ko papayagang magpatuloy siya sa pagbabanat ang buto sa kanyang pagtanda. Babangon ako mula rito. Babangon ako mula sa pagkabangkarote. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Ibibigay ko sa kanya ang buhay na nararapat para sa kanya, at papatunayan ko sa lahat ng mata sa akin na hindi pa ako tapos. Hindi ito ang dulo, ito ang simula. Mabagal na lumipas ang maaraw sa maliit na bahay. Dahil sa magamot at pag-alaga ni Lolo, tuluyan nang bumaba ang laknat ko noong ika-4 na araw. Unti-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko. Bagamat nahihilo pa rin ako kapag tumatayo. Nang umagang iyon, sa wakas ay umaliwalas ang panahon. Sumikat ang araw at pinatuyo ang mga bahas sa kalsada. Magang umalis si Lolo para mamasada ang trabaho. Sinusubukang bawiin ang perang nawala noong bumabagyo. Naiwan akong mag-isa. Nakaupo sa banig, tiningnan ko ang paligid. Napakalit ng lugar. Ilang metro kwadrado lang. Marumi ang gadingding. May agiw sa mga sulok, at alikabok saan man. Muling bumalik ang guilt. Ibinigay niya ang lahat para sa akin. Hindi ako pwedeng tumunganga lang. Tumayo ako. Kumuha ng lumang walis tingting, timba na may tubig at sabon, at basahan. Lilinisin ko ang buong bahay. Nagwalis ako ang sahig, pinunasan ang lamesa, at nagugas ang pinggan. Tumutulo ang pawis sa nuko, pero wala akong pakialam. Nakatulong ang physical work para makalimutan ko, kahit paano, ang sakit. Nang matapos ako, pumunta ako sa sulok kung saan nakatago ang mga gamit ni Lolo. May isang malaking lumang aparador na gawa sa kahoy. Parang ilang taon na itong hindi nagagalaw. Gusto kong linisin ang likuran nito. Isinandal ko ang balikat ko at itinulak. Hindi gumalaw. Huminga ako ng malalim at itinulak ng buong lakas. Sa wakas, dumausdos ito at lumangit-ngit. Lumipat ang alikabok sa hangin. Habang nagwawalis, napansin kong may kakaiba. Hindi pantay ang sahig. May isang uringeng parisukat na takip na gawa sa kahoy. Maingat akong yumuko at inangat ito. Sa ilalim ay may maliit na butas, at sa loob ay isang kinalawang na kahon na metal. Maingat ko itong kinuha. Mas mabigat ito kaysa inaasahan ko. Dinala ko ito malapit sa bintana para may liwanag. Sino kaya ang nagtago nito? Binuksan ko ang takip. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang napakagandang babae na nakangiti kasama ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng pulang damit. Napuno ang luha ang nga mata ko. Ang nanay ko ito. At ako yung batang babae. Sa ilalim ng litrato ay may isang makapal na envelope at isang nakatupat na papel. Maingat kong kinuha ang papel at dahan-dahang binuksan. Hindi ako pwedeng makamali. Ito ang pino at maayos na sulat kamay ng nanay ko. Pinigilan ko ang pahinga ko habang sinisimulang basahin ang nga salitang isinulat niya ilang dekada na ang nakalilipas. Para sa aking mahal na anak, ang liwanag ng buhay ko. Kung binabasa mo ito, malamang ay wala na ako sa mundong ito para yakapin ka. Isinusulat ko ito dahil alam kong taning na ang buhay ko dahil sa sakit ko.
Alam kong mabuting tao ang papa mo, pero madali siyang maimpluwensyahan. Malakas ang kutob ko na kapag nawala na ako, may ibang babaeng papasok sa buhay niya at hindi kaniya mamahalin gaya ng nararapat sayo. Tumigil ako sandali. Pinupunasan ang luha sa pisngi ko. Nakakakilabot ang pagiging tumpak ng kutob niya. Ang babaeng dumating sa buhay ni Papa ay sakim at sa huli ay pinalayas ako sa sarili kong bahay. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagbabasa. Bago ako magpakasal sa papa mo, binigyan ako en lolo mo en isang lupa na namana niya pa kay lola. Ibinenta ko ang lupang iyon at inilagay ang lahat ng pera sa isang high-yield investment fund at sa isang malaking life insurance policy na nakapangalan sayo. Lumago ang perang giyon sa paglipas ng taon. Wala akong sinabihan kahit sino. Kahit ang papa mo dahil gusto kong siguraduhing protektado ang perang gito mula sa magaganid. Ipinakatiwala ko ang sikretong kahong ito sa lolo mo na may malinaw na bilin. Kailangan niya itong itago at ibibigay lang sayo kung sakaling malagay ka sa isang desperadong sitwasyon o kung nanganganib ang kabuhayan mo. Sa loob ng envelope, sa ilalim ng sulat na ito, makikita mo ang lahat ng legal at bank documents na nagpapatunay na ikaw ang kaisa-isang beneficiary. Gamitin mo ang perang ito para mabuhay, anak ko. Bumangon ka, maging isang matatak na babae, at huwag mong hayaang tapak-tapakan ninuman ang dignidad mo. Palagi kitang mamahalin sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Nang matapos ko itong basahin, napahagulgol ako. Niyakap ko ng mahigpit ang sulat sa dibdib ko. Sa lahat ng oras na ito, hindi pala talaga ako iniwan ng nanay ko. Nakita na niya noon pa ang pagiging malupit ni Elena at naktayo siya ng safety net para isalba ako kung sakaling bumagsak ako. Ibinaba ko ang sulat at binuksan ang makapal na envelope. Sa lubay may mga lumang Times Bank passbook asterisk investment certificates asterisk, at Times insurance policies Times na may mga opisyal na selyo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang final balance. Hindi libo-libo o daan-daang libo. Matapos ang ilang dekadang paglago, ang kabuuan ay umabot sa higit 750 milyong piso. Sobra-sobra pa ito sa lahat ng nawala sa akin. Nang hinaang matuhod ko, napaluhod ako sa sahig. Nakatitik sa manumero at hindi makapaniwala. Isa itong himala. Ang perang ito ay hindi lang makakapagbayad ng lahat ng utang. Mabibigyan ako nito ang bagong buhay. At ang pinakamahalaga, may bibigay ko kay lolo ang buhay na deserve niya. Nang hapong iyon, pag-uwi ni lolo mula sa construction, pagod na pagod, tumakbo ako para yakapin siya. Umiyak ako, pero sa pagkakataong ito, luha ang kaligayahan. Ipinakita ko sa kanya ang kahon. Nagulat siya at pagkatapos ay ngumiti. Kinuwento niya na inabot nga nanay ko ang kahong iyon maraming taon na ang nakalipas. Nagmakaawa na itago ito at huwag na huwag bubuksan. At tinupat niya ito. Hindi niya alam na naglalaman pala ito ng milyon-milyon. Kahit nung isinangla niya ang singsing ni Lola, hindi niya naisipang buksan ito. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang isang salita at pangako kaysa anumang halaga ang pera. Nang gabing iyon, makasama kaming umiyak. Pero hindi dahil sa lungkot. Luha iyon ng pagbangon. 2 araw ang lumipas, nalaman kong kailangan ko ng kumilos. Hindi si Roberto ang tipo ngang tao na palalampasin ang bagay-bagay-bagay. Nang hiram akong damit sa kapitbahay ni Lolo, isang puting, blouse, at itim na slacks. Hindi man elegante, pero maayos tingnan. Nag-ayos ako hanggang sa makakaya ko at sumakay ng LRT papuntang Makati. Ang destinasyon ko ay ang opisina ni Ati Francisco Valderrama, isang abogadong eksperto sa mana at matandang kaibigan ni nanay ko. Nasa isang moderno at marangyang building, ang opisina niya. Pagpapakita ko ang MA dokumento, pinapasok agad ako. Si Ati Valderrama, isang respetadong lalaki na may puting buhok, ay sinalubong ako ng mainit na ngiti. Sinabi niya na ilang taon na niyang hinihintay ang araw na ito. Matapos berepikahin ang lahat, personal niya akong sinamahan sa bangko. Mabilis ang proseso. Opisyal nang nasa kontrol ko ang pondo. Pero may ibang plano ang tadhana. Paglabas ng bangko, nakasalubong ko si Roberto. Nanigas siya nang makita ako. Nagpalipat-lipat ang tingin niya mula sa simpleng damit ko papunta sa abogadong kasama ko. Wala akong sinabi. Nilampasan ko siya nang hindi lumilingon, pero alam kong hindi siya tatahimik. At tama ako. Kinabukasan, nabulabog ang squatters area.
Ninalolo dahil sa mamamahaling sasakyan. Nagtinginan ang machismosang kapitbahay. Dalawang itim na SUV ang hirap na hirap pumasok sa masikip na eskinita. Nagsasampay akong damit nang makita ko sila, at kumulo ang dugo ko. Mula sa isang sasakyan, bumaba si Roberto na may pekeng ngiti. Sa kabila naman, bumaba sina Margarita at Elena. Naglakad silang tatlo palapit sa akin. Alam na alam ko kung bakit sila nandito. Namoy na nila ang pera. Parang magabuitre. Mahal. Sabi ni Roberto na nakabukas ang nga braso para yumakap. Umatras ako ng isang hakbang. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Malamig kong sabi. Tapos na tayo. Nahain ka annulment, di ba? Nanigas ang ngiti niya. Pero sinubukan niyang itago. Isang pagkakamali yon. Stress lang ako. Hindi ko sinasadya. Hindi pa ako pumipirmangeng. Final papers. Asawa mo pa rin ako. Naku, hija. Singit ni Margarita na nakukunwaring nag-alala. Patawarin mo na kami. Hindi lang kami nakapag-isip ng tama nung gabing yon. Sinubukan niya akong hawakan pero tinabik ko ang kamay niya. Laging bukas ang bahay ko para sayo. Bago pa ako makasagot, sumingit na rin si Elena gamit ang matamis niyang boses. Anak, patawarin mo ko. Nahiya lang talaga ako sa harap ng mga amigas ko. Alam mo naman kung gaano kalala ang mga chismosa sa village natin. Pagpapatuloy ni Elena sa kanyang pekeng tono. Pero pagkaalis mo, hindi ako makatulog sa pag-alala. Ang lugar na to ay hindi para sa isang matalinong babaeng tulad mo. Bumalik ka na sa bahay ng papa mo. Inihanda ko na ang dati mong kwarto. Tiningnan ko silang tatlo. Nakakadiri ang pagpapanggap nila. Kung ako pa rin yung mahinang babay ilang araw ang nakalipas, baka naniwala ako. Pero ang babaeng yon ay namatay na sa ilalim ng ulan. At ang nakatayo ngayon sa harap nila ay hindi na magpapaloko pang muli. Tama na. Sigaw ko. At umaling-ongaw ang boses ko sa eskinita. Nakpatigil sa bulungan ng mga kapitbahay. Akala niyo ba tanga ako? Akala niyo ba hindi ko alam kung bakit kayo nandito? Humakbang ako palapit na nagliliyab ang mga mata. Hindi kayo nandito dahil nagsisisi kayo. Nandito kayo dahil nalaman niyo ang trust fund na iniwan ng nanay ko. Nandito kayo para pagnakawan na naman ako. Nanigas ang mamukha ni na Roberto, Margarita, at Elena. Nabasak ang kanilang matatamis na maskara. Huminga ng malalim si Roberto, at muling nakpakita ng parehong malamig at malupit na tingin tulad nung gabing yon. Sige, kung gusto mo ngawe, pagbibigyan kita. Sabi niya habang ibinababa ang boses niya sa isang mapanganib na tono. Humakbang siya palapit para takutin ako. Makinig kang mabuti. Nakapangalan man sa iyo ang pera, pero hindi ka mentally stable. Ang pagkabangkarote, ang stress, at ang pahihiwalay natin ay nakpabaliw sa iyo. Nawala ka na sa katinuan. Ngumiti siya ng may kayabangan. Kaya kong kumuha ng pinakamagagaling na psikiatrist para patunayang hindi mo kayang maghawak ng 750 milyong piso. At bilang direktang pamilya, ibibigay ng korte sa akin at sa madrasta mo ang times guardianship times sayo, at sa mga ari-arian mo. Huminto siya. May dalawang pagpipilian ka. Ibigay mo sa amin ang control sa pera, o bawas akin ka namin sa kore si mental, ang pausak mo. Kumulo ang dugo ko. Napakawalang hiyang lalaking ito. Sa likuran niya, tumatango sina Margarita at Elena na may mapangutyang ngiti. Gusto nila akong paknakawan, pati ang katinuan ko. Pero nakakamali sila kung inaakala nilang masisira nila ako nito. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at ngumiti ng may pagamak. Gawin mo ang gusto mo. Bayaran mo lahat ng doktor na gusto mo. Magdala ka ang pinakamagagaling na abogado. Magkita tayo sa korte. Itinuro ko ang labas ng eskinita. Ngayon, lumayas kayo sa tapat ng bahay. Nang lolo ko kundi ipapabugbog ko kayo sa matambay rito. Tumalikot ako. Pumasok. At padabok na isinara ang pinto, tulad ng ginawa nila sa akin. Nagsimula na ang giyera, at sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Matapos ang komprontasyong iyon, hindi ako nag-aksaya ng segundo. Alam kong hindi nagbibiro si Roberto. Tinawagan ko agad si Ate Valderrama at ikinuwento ang lahat. Tahimik siyang nakini, tulad ng isang taong sanay na sa ganitong dumingang tao. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng malinaw na panuto. Kailangan kong pumunta ng ospital sa mismong araw na iyon para kumuha nga psychiatric evaluation mula sa isang pinakakatiwalaang espesyalista.
At iyon ang ginawa ko. Gumugol ako ng ilang oras sa pagsusuri, interviews, at mga katanungan. Ikinuwento ko ang lahat, ang pagtataksil, ang pagbaksak, ang sakit, nang walang itinatago. Sa huli, ngumiti ang doktor at nag-issue ng opisyal na medical clearance. Malinaw ang resulta. Perpekto ang aking mental health. Ako ay ganap na nasa katinuan at may kapasidad. Ang dokumentong iyon ang sisira sa anumang pagtatangka nilang kunin ang kontrol sa pera ko. Taglay ang ebidensyang iyon, pinatawag ni Ate Valderrama sina Roberto, Margarita, at Elena sa isang pulong pakalipas ng 3 araw. Dumating ang araw na iyon. Nakaupo ako sa isang conference room, sa tapat ng malaking mahogany table. Sa tabi ko, hawak ni Lolo ang kamay ko para bigyan ako ng lakas. Hindi na ako ang babaeng umiyak sa ilalim ng ulan. Hawak ko na ngayon ang manibela. Bumukas ang nga pinto. Pumasok si Roberto na punong-puno ng kumpiyansa. Sa likuran niya, kasama nina Margarita at Elena ang isa ring abogado. Naupo sila sa tapat namin. Tiningnan ni Roberto si Lolo, nang may pandidiri. Pumasok si Ate Valderrama at tumupo. Magandang umaga. Magsimula na tayo. May autoridad ni Jang sabi. Ngunit sumingit agad ang abogado ni Roberto. Dederetsuhin ko na kayo. Naniniwala ang kliyente ko na wala siya sa tamang pag-isip para maghawak ng ganun kalaking halaga. Nagbigay siya ng mapanghamak na tingin sa lolo ko. Ngumiti si Roberto nang may kayabangan. Tama. Hindi ko pwedeng hayaang hawakan ng asawa ko ang ganyang para sa estado niya. Baka lustayin niya lang o mauto nga taong patay gutom. Pagkatapos ay inislide niya ang isang dokumento. Ito ang guardianship agreement. Kailangan niyang pirmahan ito at ibigay ang kontrol. Sumingit si Margarita gamit ang matamis na boses. Para sa kabutihan mo to, Hija. Namanatili akong tahimik. Sa tabi ko, tensyonado ang lolo ko. Pinisil ko ang kamay niya para pakalmahin siya. Panahon ko na. Hindi nagulat si Ate Valderrama. Kumuha siya ng dokumento at inisilide iyon sa lamesa. Bago tayo magpatuloy, basahin niyo muna ito. Sabi niya na may manipis na ngiti. Kinuha ito ni abogado at sa ilang segundo. Nagbago ang mukha nito. Sumandal si Roberto, kinuha ang papel, at namutla. Imposible to. Bulong niya. Iyan ay isang opisyal na medical clearance, matigas na sabi ni Ate Valderrama. Nasa perpektong mental state, ang kliyente ko. Walang legal na basyahan, ang nga pananakot niyo. Tahimik ang lahat. Nakatinginan sina Elena at Margarita. Naguguluhan. Yumuko ang abogado nila at sumandal ako paharap. Tiningnan ko si Roberto ng diretso sa mata. Ngayon, ako naman, kalmado kong sabi. Naglabas ako ng panibagong dokumento. Ito ang aking Times Declaration of Asset Distribution ***. Dahil nasa tamang pag-isip ako, pwede kong gawin kung anong gusto ko sa pera ko, at kayo ang magiging saksi. Matatak kong sabi, sinisigurong tumatatak sa kanila ang bawat salita. Huminga akong malalim. Una, ang malaking bahagi ng perang ito ay gagamitin para bumili ng isang maganda at komportableng bahay na nakapangalan sa akin at sa lolo ko. Sa bahay na yon, hindi na siya magbubuhat ng kahit isang hollow block o mababasa sa ulan kailanman. Huminto ako sandali. Pangalawa, ang isa pang bahagi ay magiging kapital para itayong muli ang kumpanya ko mula sa simula. At mas palalakihin ko pa ito. Itinutok ko ang tingin ko kay Roberto. At para sayo, mahal kong asawa. Naalala mo nung ibinato mo sa mukha ko ang mga papeles ng paghihiwalay natin at pinalayas mo ako sa kasagsagan ng bagyo? Sabi mo ako'y isang wasak na babae, na hindi ka lulubok kasama ko. Kinuha mo ang nga sasakyan at mga alahas ko. Mas naging malamig ang boses ko. Mula sa 750 milyong ito, wala kang makukuha kahit isang kusing, kahit isang sentimo. Binaling ko ang tingin ko kay Margarita, na namumula na sa hiya. At ikaw, naalala mo nung tinapunan mo ako ang 1,000 piso at sinabing matulog ako sa bus terminal. Ginamit ko ang perang yon para makapunta sa lolo ko. Salamat sa charity mo, pero simula ngayon, hindi ka makakakita kahit 1 piso mula sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko si Elena. At ikaw, ang babaeng nakatira sa bahay ng papa ko, ang nakpasarang ang pinto dahil takot kang mapahiya. Sama amigas, mong chismosa.
I-enjoy mo ang buhay mong punong pagpapanggap dahil kailanman. Hindi susuportahan ng pera ko ang makasinungalingan mo. Ihinampas ko ang dokumento sa lamesa. Nagulat sila sa malakas na tunog nito. Pumunta kayo rito para paknakawan ako at tawaging bali. Nakakamali kayo. Kayo ang mga baliw dahil ipinagpalit niyo ang diamante para sa bato. Itinuro ko ang pinto. Talo kayo. Lumayas kayo sa buhay ko. Tumayo ng bigla si Roberto at natumba ang silya. Namumula ang mukha niya at umusli ang maugat sa leeg. Mukhang susugurin niya ako. Pero pinindot ni Atu. Valderrama ang button sa desk niya. Pumasok agad ang dalawang security guard. I-escort niyo sila palabas. Utos niya. At ganun na lang. Bitbit ang labis na hiya. Iniskortan silang lahat palabas. Sumara ang pinto. Sumandal ako sa upuan at sa kauna-unahang pagkakataon, nakahinga ako ng mapayapa. Hinawakan ng mahigpit ni Lolo ang kamay ko. May mga luha sa mata niya. Nang araw na iyon, hindi lang isang laban ang naipanalo ko. Nabawi ko ang buhay ko. Lumipas ang panahon. Sa loob ng wala pang isang taon, nagbago ang lahat. Tinupad ko ang pangako ko. Bumili ako ang isang magandang bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito isang malamig na mansyon, kundi isang tunay na tahanan na may malawak na garden. Ang garden na iyon ang naging paboritong lugar ni Lolo. Pinagbawalan ko na siyang bumalik sa construction. Ngayon, nagtatanim na lang siya nga mga kamatis at bulaklak, at laging nakangiti. Bumalik ang sigla na gabuhay niya, at ang ngiting iyon ay higit pa sa anumang halaga. Gamit ang natitirang pera, itinayong muli ang kumpanya ko mas matatak ngayon, mas matalino, at hindi nagtitiwala kaninuman kundi sa sarili ko. Isang hapon habang uminom kami ng kape, binuksan ko ang balita at nakita ko siya. Si Roberto. Pero ibang-iba na. Nakasuot siyang dilaw na uniforme ng preso. Nakaposas. Wasak na wasak. Ang balita ay tungkol sa fraud at estafa. At ang pangalang lumabas ay nagpakilabot sa akin. Ang dati kong partner. Ang taong nagtraidor sa akin. Nag-invest per si Roberto sa illegal scamper niya. Akala niya mas kikita siya. Pero tinraidor din siya at bumagsak. Inaresto siya. Nawala ang lahat. Bahay. Masasakyan. Pera. Ngayon, haharapin niya ang maraming taon sa bilibid. Wala akong naramdamang tuwa. Naintindihan ko lang. Hindi natutulog ang karma. Bumagsak din si Margarita at nawalan ng pera. Foreclose ang bahay niya. Nawi siya sa pagtira sa isang murang motel. Iniwan ng lahat ng kaibigan niya sa high society. Si Elena ay nawalan din ng bahay. Nilamon siya ang mga utang na credit card. Ang lahat ng social status na pinakmalaki niya ay naglaho. Umikot ang mundo nang wala man lang akong ginagawang ganti. Ilang linggo ang lumipas. Lumabas kami ni Lolo papunta sa palengke. Payapa ang araw. Naglalakad kami nang makasama nang makita ko siya isang lalaking nakahiga sa bangketa, madungis, gutom, at wasak. Tumihil ang paktibok na puso ko. Si Roberto. Ngayon, isa siyang taong grasa. Tulad ng ginusto niyang mangyari sa akin. Tiningnan ako ng lolo ko. Nginisiyan ko siya. Naglakad ako papunta sa isang fast food stall, Jollibee. Bumili akong burger, fries, at kape. Bumalik ako sa kanya. Nag-angat siya ang tingin at nanigas nang makita ako. Napuno ng hiya ang mga mata niya. Inisip niyang ipapahiya ko siya. Pero hindi. Yumuko ako sa harap niya at nang walang sinasabi, iniabot ko ang pagkain. Nanginginig ang nga kamay niya habang tumutulo ang luha sa marumi niyang muha. Nagsimula siyang umiyak. Isang mahina at wasak na iyak-iyak ng isang lalaking nawala ang lahat dahil sa sariling kasakiman. Bakit? Paus ang boses niya. Halos hindi ko na makilala. Bakit mo pa ako binibigyan ng pagkain pagkatapos ng ginawa ko sayo? Iniwan kita nung wala ka na. Sinubukan kitang paknakawan. Sinira ko ang buhay mo. Dapat kinasusuklaman mo ako. Tiningnan ko siya sa mata. At sa kauna-unahang pagkakataon pakalipas ng matagal na panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Binigyan ko siya ng isang maliit ngunit tapat na ngiti. Hindi iyon ngiti ng panalo. Dahil hindi ko hahayaang maging katulad mo, kalmado, malinaw, at walang galit kong sabi. Hindi ko ibinibigay
To dahil mahal kita o dahil nakalimutan ko na ang ginawa mo. Huminto ako. Ibinibigay ko to dahil tao ako. Dahil may konsensya at kaluluwa ako, isang bagay na wala ka nung gabing yon. Dahan-dahan akong tumayo. Kumain ka. Huwag kang magpakamatay sa gutom sa kalsada, dahil ang tunay na parusa mo ay magumpisa pa lang. Hindi na ako lumingon. Hindi ako nahintay ng salamat, at hindi ko napinansin ang pahigbi niyang umaalingaw-naw sa bangketa. Naglakad ako pabalik sa lolo ko, na naghihintay sa akin ng may ngiting punong pagmamalaki. Hinawakan ko ang magaspang niyang kamay at umalis kami. Iniwan si Roberto mag-isa kasama ang isang pagsisisi na dadalhin niya habang buhay. Nang hapong iyon, habang nagmamaneho pauwi kasama ang lolo ko, kulay kahel ang langit, at may naintindihan ako. Ang pakabangkarote, at ang hiwalayan ay hindi katapusan. Isa itong filter. Tinanggal ng buhay ang mataong hindi nararapat dito. Nawalan ako ang isang kastilyong gawa sa salamin na nakatayo sa mga kasinungalingan, pero nanalo ako ang isang bagay na totoo. Isang tunay na pamilya, kapayapaan, at isang tahanan. Kasama ang aking lolo sa Times Porch Times ng bago naming bahay. Natakpuan ko ang kaligayahan. Nagilom na ang nga sugat ng nakaraan, at nagiwan ng isang aral na dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko.